Mainit na balita, nadagdagan pa po ang bilang ng mga nasawi sa pagguho po yan ng landfill sa Cebu City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, narito tayo ngayon sa isang bahagi ng paanan ng Binaliw Landfill kung saan nangyari nga yung pagguho ng bundok ng basura noong January 8. At itong nakikita ninyo sa aking gilid ay yung mga debris na nakuha na mula dun sa pinangyarihan ng guho. Kung makikita ninyo talagang napakalalaking mga bakal at mga metal, no? Yung mga nakuha doon. Kaya dito makikita kung gaano raw kahirap yung isinasagawang operasyon at wala pa rin patid yung operation na ginagawa nila. Katunayan, 24 oras yung search, rescue and retrieval operations na isinasagawa po ng mga iba't ibang mga tauhan ng government agencies. Ano? At as of 10:28 ngayon nga January 14, 2026, sa kabuuang bilang ng mga biktima na 48, nasa 17 na po ang nare-recover na bangkay, 12 ang sugatan, 19 pa ang pinaghahanap at ongoing po yung pag-identify dun sa tatlo. Kasi yung tatlong huling labi na recover ay beyond recognition na raw. Inilarawan ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force kung gaano nga kateknikal at kahirap yung search, rescue and retrieval operations nila. Nangangailangan ito ng specialized equipment at iba't ibang mga expertise dahil sa halo-halong debris. Gaya nga po ng pinakita ko sa inyo kanina dito sa aking gilid, malalaking mga bakal, steel beams ang kailangan nilang linisin o i-clear muna bago may ahon yung mga bangkay o yung mga natabunan na nga po ng mga basura at kung ano-ano pang mga debris, no? At lalo na raw pinahihirap ito ng minsang pagsama ng panahon yung operasyon nila matapos yung mga pag-ulan na nagdulot ng putik at pagpasok din ng tubig sa loob ng landfill na maaaring magdulot ng karagdagang panganib. Napakadelikado rin daw po ng sitwasyon, hindi lamang dahil sa bigat at laki ng mga bakal na kailangan putulin bago alisin, kundi dahil din sa banta sa kalusugan ng mga rescuer. Nilagyan na nga raw po nila ng lime yung lugar upang mabawasan ang mabahong amoy at maiwasan yung respiratory at biological hazards. Sa kabila ng paggamit ng life detecting equipment, sinabi ni SFO1 Fulbert Navarro na mahirap matiyak kung ang mga nadedetect na signs of life ay mula sa tao o hayop tulad ng daga at pusa. Ginagawa raw ng mga otoridad ang lahat ng kanilang makakaya gamit yung kanilang mga heavy equipment at iba pang mga available resources para mahanap pa yung 19 na nawawala pa. So yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Binaliw Landfill, dito po sa Cebu City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.